Mga katambay, kamusta po muli? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Umpisahan na po natin. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong inilabas po ng media mga tambay ng bilyonaryo na ito pong dalawa po. Ito pong dalawang pinangalanan po ng Vice President na kumukontrol ng pera ng bansa, si Tambaluslos. Ang tawag niya po ay Tambaluslos at si Saldico. Ay grabe po. Grabe po ang mga luxury, ang mga yaman. Grabe po pala ang yaman ito mga tambay. Hindi po basta-basta yaman ito. Kung makabili ka po mga luxury jets at chopper, mga kababayan, yan po ay nakakahalaga po yan ng daang milyon dolyar at bilyong-bilyong piso po yan. Saan kaya galing ang mga pinambili nila rito? At ito pong si Saldico ay mukha po yatang dinidispose na mga tambay ang mga pera o sinasabing mga luxurious, mga chopper at jet. Pakinggan po natin itong balita at komentuhan po natin mga kababayan. Sa gitna ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng dalawang Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinaparegister na ng kanyang Missibis Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million. Ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Meron din umanong 5 luxury Bell choppers ang Missibis Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay. Grabe, no? Mga katambay, grabe, no? Grabe po, mga kababayan, ang ari-arian po ng pamilya. Ang dalawang pamilya po na ito, si Saldico pa lang po yan at si Speaker Romualdez. Ang ganyan po ang kanilang lavish lifestyle, mga kababayan. Sobra-sobra. Talagang sumisiksik at talagang lumiliglig, siksik, umaapaw ang kanila pong pera at kayamanan, mga kababayan. Daan-daang milyong dolyar at bilyong piso ang halaga, mga kababayan. Si Tambaluslos pa lang po yan. Kaya nga po yung sinasabi ni Mayor Baste, mga tambay, ni Acting Mayor Baste, yung salin mo, 200 million. Nung pag-upo mo ng speaker at 3 taon pa lang mahigit, ay umaabot na po ang salin niya ng speaker na mahigit 3 bilyon piso. 3 bilyon, 3 billion yung 200 million. Grabe. Saan kaya galing at napakalaki po ng inang. Salin pa lang yan. Wala pa po yung mga pera nila sa vault, mga kababayan. At syempre, yung sinasabi ng Vice President, yung mga kayamanan nila at mga biniling bahay umano sa labas ng bansa. Nakita nyo po si Saldico, nasa Amerika, mga kababayan. Sa tingin nyo, walang bahay si Saldico sa Amerika? Hindi po ba? At grabe po ang mga luxurious nila. Mga luxurious na talagang grabe. Mayaman at bilyonaryo lang po ang makakabili ng ganyan po mga private jet at private chopper. At mismo, katulad po ng speaker, ay ang involved po rito, pinagbilan, ay siyempre po ang bilyonaryo din po na meron pong pag-aari ng American Airline o Philippine Airline. American Airline nga pala mga tami, Amerika yon. Philippine Airline, mga kababayan. Hindi po ba? Sino po ba nagpapatakbo ng Philippine Airline? Hindi po ba Lucio Tan, mga kababayan? Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, yung sinasabi nga po ng mga nag-iimbestiga sa Kongreso,
at sa Senado na, si Senator Marcoleta at sa talagang pinulitika po yata nila yan. Nahandun natutumbok na po yung punot dulo na isa sa ulo ng maanumalya at systematic na korupsyon sa mahigit 3 taon sa ating bansa. Di po ba pinangalanan na ng Diskaya? Pinangalanan na po ng Diskaya. Sino po? Si Saldico, si Tambaluslos. Mga kababayan. Pero, bigla pong napolitika. Yata si Marcoleta, si Senator Marcoleta. Di po ba? Tatatlong hearing pa lang. At hindi po ba kayo nagtataka kung saan po nila dinadala ang investigasyon nitong flood control na maanumalya na bilyong-bilyong piso, karamihan ghost project pa? Saan po nila dinadala? Sa mga contractors at sa DPWH. Hindi po ba? Sa mga engineering at sa mga tauhan at sa mga tauhan ng COA na involved dito umano. Mga kabayan, hindi nyo ba napansin? Doon po nila sinisiksik at dinadala po ang issue. Pero, ang totoo po talaga na nagkamal ng isang damukal bilyon-bilyon, daan-daang bilyon umano, mga kabayan, mga politiko. Mga politiko, lalong-lalo na umano, yung pinangalanan pa ng Vice President na kumukontrol at humahawak, kontrolado ang pera ng bansa, pera ng taxpayer, pati ang inuutang nila na tayo magbabayad. Hindi po ba? Grabe po. Yan po ang dapat pong imbestigahan. Ano po ang pahayag ng ating Vice President? Di po ba? Unahing imbestigahan ang mga kaalyado ng Pangulo. Lalong-lalo po ang kanilang lifestyle check. Kailangan po silang i-lifestyle check. Hindi po ba? Hindi lang po ang kanilang asset. Hindi po. Lahat. Kailangan nga po yan talagang gamitin po AMLAC dyan Hindi po ba? Kailangan po talagang busisiin yan. Tutukan po yan. I-freeze hanggat mali. I-freeze pa ang kayamanan nitong mga involved na mga kaalyado. Ano sabi ng Vice President? Lahat ng kaalyado hanggat maaari, pati ang Pangulo, ay masilip din po ang kayamanan nito. Kung gaano po kalaki ang inilobo ng kayamanan po sa mahigit 3 taong panunungkulan sa ating bansa. Grabe po ang ginawa nila, systematic umanong korupsyon. Mga kababayan. Buti nga po, lumalabas na yan Kahit papaano inilalabas po ng media. Hindi po katulad ng pag-aari ng media ng tinatawag na Tambaluslos ay hindi po lalabas yan, mga kababayan. At hindi po nila ilalabas yan. Lalo-lalo pinupull out na, nililinis na. At talagang para hindi masilip ang mga laxirus, mga pag-aari ng isang number 1, si Saldico. Nakita nyo po, pinupull out na ang kanyang mga sinasabing mga jet, mga private jet, private chopper, mga helicopter niya. At syempre mga luxurious niya, mga sasakyan, baka pinupull out na yan para po hindi po maimbestigahan na sobra-sobra ang kanyang yaman, lalong-lalo na itinaas at inilaki ng kanyang asset, mga katambay. Hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan, halatadong-halatado at bistadong-bistado ang mga politiko na ito. Kaya 100%, mga kabayan, na tama ang sinabi ng Vice President. Matagal niya na sinasabi sa Pangulo na ang iyong gobyerno ay laganap ang korupsyon, lalong-lalo ang kanyang pinsan na kumukontrol ng pera sa House of Representatives. Pero nagbingi-bingihan lang dito ang Pangulo. Hanggang ngayon ay speaker pa rin po ang speaker na tinatawag na Tambaluslos ng Vice President. Pero may umuugong po dyan na sinasabing kudeta, mga kababayan. Tingnan po natin, hindi naman po kailangan kudete. Ang kailangan po investigasyon. Imbestigahan silang lahat. Pero malabo po sa sabaw ng pusit mangyari investigasyon. Pagka po ito systematic na sila po, mga kababayan, ay magkakasabwat. Malabo po yan. Mangyayari lang po yan. Lilinaw lang po ang investigasyon. At lalabas ang katotohanan kung sino talaga ang dapat managot at maibalik ang pera ng taong bayan.
kung ang Vice President na po na si Sara Duterte ang magiging Pangulo. Sigurado po yan, 100%. Malalabas po ang katotohanan. Pero pagka ang Pangulo po, yung tinatawag na weak leader, at mukhang kasabwat pa yata sa malawakang korupsyon sa ating gobyerno, malabo pong lumabas ang katotohanan. Malabo pa sa sabaw ng puset, ayon yan sa isang convicted ng child abuse na si Franz Castro. Malabong mangyari yan. Dahil ililihis lang nila ng ililihis ang investigasyon nila. Kaya po, ang pinaka-the best way na pumutok at talagang mabunyag lahat ang ginawa nilang korupsyon na mahigit 3 taon sa ating bansa, palitan ng liderato. Palitan. Kailangan na pong palitan at nang ang investigasyon ay luminaw at talagang lumabas ang totoong mga magnanakaw, mga demonyong politiko na magnanakaw sa ating bansa. Lilinaw po yan at talagang lalabas ang mga totoong pangalan ng mga sangkot, mga kaalyado umano ng administrasyon na ito. Pati po ang mga empleyado, yan ang sinasabi ng Vice President. Pati ang mga empleyado, kailangan pong i-lifestyle check, mga kababayan. Hindi po ba? Hindi po gagawin ng Pangulo yan. Dahil una-una, baka pati siya ay ikanta ng sinasabi pong kaalyado niya umano. Hindi po ba? Kaya dito po mga katambay, lahat po ng pinahiwatig at sinabi ng Vice President na talamak ang korupsyon ng binagoong Pilipinas. Nakikita na po natin ngayon kung paano po, kung saan nila umano dinala ang pera ng taong bayan at kung paano sila mamuhay na sinasabing mga lingkod bayan sila. Kahit sabihin mo mga tambay na sila'y mayaman na, questionable pa rin yan. Dapat pong silipin dahil paano hindi mo ko questionin ang kanilang ari-arian? Talamak ang korupsyon. Grabe ang korupsyon. Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. Di ba? Binigyan ng figure ng Senado. Gaano kalaki ang sinabi ng Senado na dapat i-audit at talagang hanapin, kwentahin ang mga proyekto dahil mahigit 1.2 trillion ang proyekto ng flood control. Nakaramihan po ay low standard. Napakahinang klase dahil sa dami ng nangungumisyon mga demonyong politiko, mga kababayan. Hindi po ba? Trilyon. Tapos mababalitaan natin ang pamumuhay ng mga mambabatas ng Kongreso. Grabe silang mamuhay. Yung lifestyle nila. May mga kayamanan, may mga ari-arian sa ibang bansa. At kay lalaki ng mga mansyon sa Pilipinas. Hindi po ba? At napakaraming ari-arian. Hindi po ba mga kanilang mga asindero, mga hinayupak na ito, mga farm, at kung ano pa na mga pag-aari nila na talagang kay rami-rami, politikong lingkod bayang kuno. Grabe. Marami lahat ang meron sila, pati mga asawa, karamihan ay marami rin sila, kompleto sila, mga kababayan. Hindi lang mansyon, may mga condominium pa yan, may mga townhouse pa yan na ginagawa daw po na bolt ayon kay Mayor Magalong. Kaya mga tambay, panahon na po yan na dapat po talaga ay palitan na. Palitan, hindi lang po ang speaker ang dapat palitan. Ang mismong buong gobyerno ng binagoong Pilipinas. Kailangan na po mapalitan para po maitama at maiayos at hindi po tuluyang mapunta po sa pusali at kumunoy ang ating bansa sa korupsyon at sa kahirapan nating mga Pilipino. Panahon na po mga tambay, yan lang po ang makapagsasalba sa ating bansa, lalong-lalo sa korupsyon ng mga magnanakaw na mga demonyong politiko sa ating bansa. Palitan. Panahon na para po palitan. Samantalang kay dating Pangulong Duterte, issue lang ng weteng ang pinagsimulan, nasibak na sa kanya pong pagiging presidente. Pero ngayon, systematic ang korupsyon, hindi pa rin po matanggal sa kapangyarihan. Bakit kaya? Dahil sa pera, ginamit ang pera, panuhol, pangtapal, mga kabayan, pambulag, pangbingi, pangpipi, para hindi ka makakita ng nangyayaring korupsyon at hindi ka magsalita.
Mga kababayan, hindi mo ibunyag ang korupsyon at magbulag-bulagan ka at magbingi-bingihan ka, mga kababayan. Kaya po takot na takot. Takot na takot humarap sa investigasyon, mga kababayan. Number 1 si Saldico. Dahil sa ganito po, grabe po ang kayamanan na dapat po niyang ipaliwanag kung saan galing ang yaman niya. Bakit lumolobo at grabe po ang mga laksiros niya, mga kababayan. Lalo po ang isang tambaluslos. Hindi na po nagkasya sa isang private jet. Dalawa pa. Ibang klase talaga ang tambaluslos. Ibang klase. Grabe ang kayamanan, ano? Sayang ay sinasabi ng dating Pangulong Duterte, ang lahat ay may katapusan. Ang lahat ay may hangganan. Sino ba ang tunay? Ayon sa Vice President naman, sino ang tunay na magnanakaw sa ating bansa? Sino ang gahaman sa pera, sa kapangyarihan, at may bonus pang pulburon at coke, mga kababayan? Maraming salamat po, mga tambay, sa nakagusto po natin Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga subscribers po natin, thank you po sa inyo, mga kababayan. Mabuhay po kayo. At ganun din po sa patuloy na nagsusubscribe. Maraming salamat din po, mga kababayan. At shoutout naman po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po kay Ma'am Nancy, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jim Aris na United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, Julieta Silona na Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hersio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Bay Chichayoko, thank you po, at si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo, mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, ipanalangin po natin, magkaisa po tayo na ipanalangin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President. Ganun din po ang dating Pangulong Duterte, madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa panalangin, mga kababayan. At ganun din po, mga kababayan, tayo po ay magdasal at manalangin na maingatan po tayo at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po, mga kababayan. Konting tiis lang po. Darating din po, mga tambay, ang muli pong pagbangon ng ating bansa, mga kababayan. Thank you po. Paalam. Bye-bye.